hinihingi sa Korte Suprema na ibasura ang ating petisyon na humihiling na ibasura ang 2025 national budget dahil ito po'y unconstitutional. Attorney Vic Rodriguez nagsalita na patungkol sa hiling ng Office of Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura umano ang petisyon nito sa kanyang kasong isinampa patungkol sa Bicameral Committee Report o General Appropriation Bill. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Viral na nga ngayon ang naging pahayag ng palasyo sa hiling nito sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang kasong isinampa ni Attorney Vic Rodriguez sa Korte Suprema laban sa maanomalyang Bicameral Committee Report o GAA. Sa nasabing pahayag, sinabi ni Solicitor General na wala umanong basihan ang isinampang kaso dahil umano sa pagbawas ng budget ng PhilHealth na una nang sinabi ng Pangulo na may sapat na pondo ang ahensya para sa mga kinakailangan ng mamamayan. Samantala, nagsalita naman ito patungkol sa enrolled bill na kwenesyon ni Attorney Vic. Anya, addressing the blank items issue, the OSG said the items do not appear on the enrolled bill, which is binding upon the court. Being the movants in this case, it is petitioner's burden to show the claimed anomalies, as they would appear in the enrolled bill and not any other internal document of Congress. Dagdag ng OSG. Samantala, binatikos naman ni Attorney Vic Rodriguez ang hiling ng OSG sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang kaso nito. Aniya, wag umano mag-alala ang mga mamamayan dahil nakaset na ang mga araw na tatalakayin ng Korte Suprema ang kaso nito na gaganapin ngayong Abril 1, 2 at 3. Limitado umano ang pwedeng ibahaging pahayag ni Attorney Vic dahil umano pinagsabihan na sila ng ibang Associate Justice patungkol sa mga inilalabas nito sa social media na pwedeng magamit laban sa kanila. Isa lamang raw ang masisigurado ni Attorney Vic Rodriguez na huwag mangamba ang lahat at huwag magpalinlang dahil umuusad na raw ang kaso laban rito. Ating panoorin ang buong pahayag ni Attorney Vic Rodriguez patungkol sa issue na ito. Yung tinanong, ang dami yung nagme-message sa akin, sa mismong site ng gobyerno, yung Philippine News Agency na nag-file na raw po ang OSG at hinihingi sa Korte Suprema na ibasura ang ating petisyon na humihiling na ibasura ang 2025 national budget dahil ito po'y unconstitutional. Ayoko na po sanang pag-usapan yung detalye sapagkat nung hearing nga po nung Wednesday tayo ay pinaalalahanan, lahat ng nandoon ay pinaalalahanan ni Senior Associate Justice Leonen tungkol po doon sa parameters kung ano lang ang pwedeng pag-usapan at wag munang pag-usapan. Subalit at tayo po ay tutugon lamang dito sa pinalabas ng Philippine News Agency. Yung kanila raw pong sagot ay hinihingi ibasura yung ating petisyon. Meron na pong takdang araw na ibinigay ang Korte Suprema para gawin yung oral argument. At I think in recent history, this is not the first time. If this is not the first time, but I think in recent history and in recent memory, dito lamang ho natin makikita na 3 araw sunod-sunod ang ibinigay ng Korte Suprema para ganapin ang oral argument. Ibig sabihin, ganito po kahalaga itong usapin ng constitutionality or unconstitutionality of the 2025 budget. So, wag po kayong mangamba. Ako'y bilang petitioner at bilang abogado, wala pong basehan itong sinasabing balita ng Philippine News Agency. At meron na po, maging panatag po ang inyong kalooban, meron na pong araw na itinakda ang Korte Suprema. In fact, 3 consecutive days were allotted and scheduled by the Supreme Court for the conduct of the oral argument dito sa ating inihain na kaso para ipawalang bisa itong immoral, illegal, invalid, unconstitutional, and criminal 2025 budget. Huwag po nating kalilimutan na ang naging pundasyon at haligi at sandigan nitong 2025 budget ay yung blankong Bicameral Conference Committee Report. Pinakita ko na po sa inyo yan. Blanco yung Bicameral Conference Committee Report that was ratified, approved, signed, and filed before
the House of Representatives Bills and Index Service. Para lang refresh natin yung inyong mga alaala. Ang kahalagahan po kasi ng Bicameral Conference Committee report, pag yun po ay ratified, approved, and signed, at na-file na nga po sa Bills and Index Service ng mababang kapulungan, wala na pong galawan yun. Pirmis na po iyon. Hindi na pwedeng baguhin ng hindi binabalik uli sa plenaryo ng Senado at ng mababang kapulungan. Wala na pong ibang pwedeng gagawin doon kundi ang printing na lamang ng enrolled bill. At yun nga ho, hindi ibinalik sa plenaryo ng mababang kapulungan at ng Senado. So yun na po yung naging pundasyon ng 2025 GAA. Pwede ka ba magkaroon ng budget na base sa blankong Bicameral Conference Committee report? So ulitin ko, sa lahat po ng nag-message at nagtatanong, huwag po kayong mangamba, panatag po dapat ang inyong kalooban sapagkat nagtakda na po ang Korte Suprema ng 3 sunod-sunod na araw para sa oral argument na gaganapin dyan po sa Baguio sa April 1, 2, and 3 at naghahanda na po ang ating mga abogado sa gaganapin na oral argument. At ulitin ko nga ho, just to refresh your memory, bukod sa nagtakda ng 3 sunod-sunod na araw ang Korte Suprema, ipinag-utos din ang pagharap ng Marikina Congresswoman Stella Kimbo na una nang nagsabing walang blanco at nung hindi na niya maitanggi na may blanco, ikinuro ang mga miyembro ng Technical Working Group na empleyado ng Senado at mababang kapulungan. Yun ang kanilang iipitin at ilalaglag. Kaya yung pangatlong kautusan ng Korte Suprema ay ang mga kawani ng Senado at mababang kapulungan na bahagi o miyembro ng Technical Working Group na kinakailangan mag-attend din ho at magpakita at maging present sa April 1, 2, and 3 na oral argument. Yun po yung kinalabasan ng unang pagdinig tungkol dito sa ating inihain na kaso for the declaration of unconstitutionality of the 2025 national budget. Kay nabasa ko nito kay Jonathan Retes, Pilipinas, Duterte pa rin, solid tayo. Marami pong salamat. Kay Kenneth Kua, Attorney Vic Rodriguez, mabuhay po. Kay Abby Taurus, thank you Abby. Kay Janice Herradura, thank you for what you do for our country. Attorney from Davao City po. Janice, thank you too for your trust. But let me again repeat, hindi ko po kakayanin ito mag-isa, kailangan ko po ang tulong ninyo. Ako po ay kinatawan nyo lamang dito sa kasong ito kasama ang iba pang mga maiisog na abogado, subalit ito po'y para sa inyo sapagkat ito po'y hindi ko pera, hindi po ito pera ng iisang tao, ito po'y pera nating mga Pilipino. Kaya Rose Chong, taga Leyte ako, wala pa kaming nakita mga posters mo. Thank you Rose Chong, talagang kukunti lang ang aking posters. Kaya po humihingi ako ng tulong ninyo na sana ako ay maikampanya ninyo sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kaklase, kahanap buhay, kasama sa trabaho at mga Pilipinong kakilala ninyo saan man pong panig ng mundo. Sapagkat tayo nga ay kandidato bilang independent, ang aking pong mga kasama ay ang hakbang ng maisog, bagamat tayo ay adopted o inampon ni Pangulong Duterte sa kanyang partido, hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na limitado ang aking mga materyales. So tulungan po sana ninyo ako at malaking bagay if you can like and share my pages para po naman mahigit pong maraming Pilipino ang magkaroon ako ng diretsang ugnayan. Yung mga request po for poster designs, maaari po kayo, hindi naman po ako mahiyana, yung mga nagre-request ng posters design, maaari po kayong mag-print ng inyong sariling disenyo. Wala pong bawal doon, sariling inisyatibo po nyo yun, and I will appreciate yung inyong pong sariling disenyo. But yung iba naman pwede po kayong mag-message dito at sasagutin po ito ng ating mga volunteers at kung ano pong kayang i-provide, we will provide, bagamat kakaunti lamang po, ulitin ko
kakaunti lamang po ang aking mga campaign materials at kung ano pa pong kakayaning ipadala, magpapadala po ako sa inyo. Kay Elizabeth Alamer, marami pong salamat. Tama po yung inyong komento. Kay